Pamilya kami, Doc. Hindi niya dapat ginawa yung kay Bel. Well, pare, sabi naman ni Bel, wala naman yatang masamang nangyari sa kanya. Oo, paano kung meron? Paano anak ko? Pare, huwag ka sana magalit sa akin, ha? Pero, sa tingin ko, nag-overreact ka lang eh. Ako? Overreacting? Look, pare, you're being eaten by your guilt. Nakukonsensya ka dahil hindi mo masabi kay Bel ang totoo. Na totoo mo siyang anak. Kaya hanggang ngayon, hindi mo nga may paglaban si Bel sa asawa mo eh. Sa mga taong nakapaligid sa'yo. At dahil hindi mo magawa, you're doing everything you can to protect her. Dahil yun lang ang alam mong paraan para punan ang pagkukulang mo. Alam mo, Doc, tama ka. Tama ka na hindi ko dapat sinaktan si Bia. Pero I'm not overreacting. Pero ang bottom line nito kasi mali eh. Mali umpisa, kaya lahat mali. Pwede pa rin namang itama. Hirap yan, Doc. Ang daming consequences. Yun nga lang ang mahirap. Haharapin mo ang galit ni Bia, ni Rosel, at higit sa lahat, ang galit ni Bel. Dahil pinagkait mo sa kanya ang tunay niyang ina. Ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko kaya, Doc. Hindi ko kaya mawala lahat ng ito sa akin. Kaya importante ko walang makaalam ng totoo sa kanila. Kahit isa sa kanila. Salamat, ha. Bumubuti na ang lagay niyo, ah. Bakit mo naman nasabi? Rosy cheeks na kayo, eh. Para kayong rosas na muling namumukadkad. Tigil-tigilan mo ako, Tyron, ha? Pati ako, pinagkitripan mong bata ka. Tuwa naman kayo. Diba sabi nga nila, laughter is the best medicine. Ewan ko sa'yo. Next time kasi, ganda-gandahan mo yung joke mo para matawa ko. Ha? Ha? Talagang Ayan. to. Diba naman joke ko, pinipintasan nyo? Ayan. Ano po? May plano akong mag-invest sa isang negosyo. Aralin mo. Po? Alam mo, Tyron, balang araw, mawawala ako sa mundong ito. Aba, ayoko namang iwan yung pinaghirapan ko sa pangangalaga ng mga taong walang alam sa pera. Alam mo naman siguro kung sinong tinutukoy ko. Yung stepfather mong gunggong. Oh, Galit pa rin po ba kayo sa kanya? galit? Hindi na masyado. Pero, wala pa rin akong tiwala sa kanya. Kaya, ikaw ang napili ko. Pero alam mo, kailangan kong protektahan si Bel sa G2 na yan, ha? Wala akong tiwala sa pagbumuka nun. Lalong-lalo na pagdating sa anak ko. Alam mo daw kung ano kailangan ko ngayon. Bagong investor sa kumpanya. Yan ang kailangan ko ngayon. Sir Chris, okay na ho yung deliveries nyo. Maraming salamat, Aling Sepa, ha? Ako, naiiya ako dahil kahit delay yung pagbayad ko sa inyo, nandiyan kayo sumusuporta sa akin. Ako naman, malalampasan mo yung pagsubok na yan. Huwag kang mag-alala. Pasensya na pero narinig ko yung pinag-uusapan nyo kanina eh. Naghahanap daw kayo ng bagong investor?
May kaibigan akong naghahanap ng kumpanyang mapag-iimbesta ng pera. Kakayanin ko ba ito? Aba, kailangan mong kayanin. Kasi Tyrone, ikaw pa rin magiging padre de familia ng pamilya nyo. Uy, hindi mo pwedeng asahan si Darius, ha? Dahil wala kang mararating doon. At isa pa, kung talagang gusto mong iahon sa hirap ang nanay at kapatid mo, aba, kailangan mong kumilos. Gets mo? Sorry ka, ikaw ang mananagot sa pamilya nyo. Kasi ikaw yung lalaki. O, Nandito sana ang totoo kong tatay. Siya ang magiging katuwaan namin ni nanay. ang kaso nga, wala. Pinagkait siya sa inyo ng nanay nyo. Teka, kilala niyo ba ang tatay ko? Alam mo, parang pinagsisisihan ko nun. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag dyan sa gusto mo eh. Sabihin mo nga sa akin, in love ka na ba kay Rosel? Parang hindi ko na yata kayang hurap sa kamiting natin. Ikaw, Tyrone. Ikaw ang haharap sa kanya. Ako po. Dumating na yung bago mong assistant. Ay, Tama-tama, ipapakilala kita. Si Darius yung asawa ko. Darius, si Melania. Excuse me. Ikaw ba yung Tyrone na ka-meeting ko? Yes, ako po.